Mga kabunyog, welcome sa isang namang episode ng ating maiksing komentaryo ni Attorney Enzo Recto. Okay, so mga kabunyog, magbigay tayo ng komentaryo ah, dito sa ginagawa ni Amy Marcos. Ah, ano bang ginagawa ni Amy Marcos? Itong si Amy Marcos, ang pinakahuling ginagawa niya itong tungkol sa investigasyon ng Senado tungkol sa People's Initiative. Eh, alam naman natin ang tinatamaan diyan, ano? Ang tinatamaan diyan yung pinsan niya, si Martin Romualdez. Lumalabas na ito talaga yung pinaka-promotor. Oh, ito yung promotor ng PERMA, yung People's Initiative. At sa bawat araw na nagkakaroon ng pagdinig ang nasabing komite ng Senado, yung Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, nai-expose talaga ang maniobra, ang mga ginagawa ni Martin Romualdez. Halimbawa, nung pagsisimula pa lang ng pagdinig, hindi nakalusot si Uñate. Yung nagpapakilalang siya daw ang leader ng mga nagsusulong ng PERMA. Hindi siya nasukol siya doon sa mga pagtatanong. Kasi naobliga siyang aminin na nag-meet nga sila ni Martin Romualdez. Nung una, dinideny niya sana eh. Dinideny sana na hindi, wala daw siyang meeting kay Romualdez. Ang problema may picture eh. May picture. So, hindi na hindi na i-deny na nakipag-meeting nga sila kay Martin Romualdez. Naglabas ng statement si Romualdez, ang palusot ni Romualdez, hindi, advisor lang ako niyan, humingi lang yan sa akin ng advice. Hindi naman ako nakikialam dyan sa kanilang paperma na yan. Tapos kasunod niyan, yung napakalaking mga perang ginastos, doon lang sa pambayad ng ads. Tinatanong na ngayon sa Senado, saan galing yung mga pera na yon? Hirap na ngayon, hirap na yung mga nagsusulong ng pirma, yung sila Uñate, yung mga abogado nila, hirap na silang idepensa ni hindi makapag-present ng mga resibo doon sa ads kasi yung ads nilang plinay doon sa TV nung panahon ng kasagsagan ng pagpapapirma. Ayon sa kanila, 55 million. Sigurado mas malaki pa doon ang ginastos nila. Saan galing 'yun? At ngayon, o kahapon nga pala, lumabas naman na may patagong 26.7 billion na inilagay sa DSWD doon sa programang AKAP. AKAP. Hindi alam ito ng hindi ito alam ng Senado. So lahat ng mga lumalabas na ito, si Romualdez ang natutumbok dito. Nasisira talaga si Romualdez diyan. Kaya nga araw-araw naman, yung mga kongresista ay nagpe-press briefing. Sinabi mismo ng mga kongresista, hindi nila pababayaan ang kanilang leader na si Martin Romualdez. So ngayon, tinitira na nga ngayon, sa press briefing kanina, tinitira na nila Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales si Amy Marcos. Pinakita ni Dong Gonzales yung pinirmahan ni Amy. Paano nila nasabi na hindi nila alam yung 26.7 billion? Ito may perma yan ni Amy Marcos. Miyembro siya ng Bicameral Conference Committee. Ibig sabihin, paano niya sasabing hindi nila alam ito? Yan. Kaya ngayon mga kabunyog, sa nangyayaring ito, talagang makikita natin hindi lamang lumalalim ang away ng Duterte at ng Marcos Romualdez, kundi sa loob mismo ng hanay ng Marcos, tumitindi rin ang away nila. Yan. Makikita natin yan. Ito talagang si Amy, dumidistansya talaga siya sa grupo nila Martin Romualdez, ni Lisa Araneta. Ang nagpapatakbo talaga ng Malacanang, ang nagpapatakbo talaga ng gobyernong Marcos Jr., hindi na yung ang nagpapatakbo ay sila Lisa Araneta at saka si Martin Romualdez. So lahat halos ng mga major decisions sa administrasyong Marcos Jr., malinaw naman si Lisa Araneta na yan at saka si Martin Romualdez. Parang si Marcos Jr. tau-tauhan na lang eh. Tau-tauhan na lang.
parang simbolikong presidente na lang ng Pilipinas. Pero ang talagang nagpapatakbo ng gobyerno, si ano na, yung kombinasyon na ni Martin Romualdez at saka si Lisa Araneta. Dito, hindi ito gusto ni Amy Marcos. Siyempre, hindi siya ang nagiging makapangyarihan sa kapatid niya. Kumbaga, wala siya sa inner circle ng Marcos. Sa gobyernong ito ng Marcos, wala siya sa inner circle. Kaya dahil hindi siya, wala siya sa pinaka-inner, yung innermost circle na nagdidesisyon sa gobyernong ito, nararamdaman ni Amy na itsapwera siya. At dahil itsapwera siya, kinukontra niya yung mga patakaran ni Marcos. Pero si Bongbong Marcos Jr. naman, si Marcos Jr. naman, para sa kanya, gusto siyempre ni Marcos Jr. na yung kapatid niyang si Amy at saka si Martin at saka si Lisa ay magkasundo. Kumbaga dapat silang Marcos, dapat magkaisa sila para kay Bongbong. Para kay Bongbong, mabigat sa kanya na nag-aaway-away yung asawa niya, yung kapatid niya at saka si Martin Romualdez. Kaya lang itong si Amy kasi, ang gusto talaga nito, ang pinag-uugatan kasi niyan mga kabunyog, mga kababayan, plano na sa 2028. Yan na yung yan na ang problema diyan. Kumbaga, ano ba ang gagawin ng Marcos para sa 2028? Para kay Amy Marcos, para sa kanya, okay na yan na i-preserve yung unity team. Yung pagsasama ng 2022 ng Marcos Duterte Arroyo ay i-preserve yun. Kumbaga, hayaan na si Sara ang magpresidente sa 2028. Basta't pwedeng ang i-negotiate na Marcos naman ang vice. Siya yung pwedeng mag-vice. Yun yung iniisip ni Amy. Yan yung iniisip ni Amy. Parang Sara Duterte for president, Amy Marcos for vice president. Sila Lisa Araneta at saka itong si Martin, iba naman ang naisip. Ang naisip nila Lisa Araneta at Martin Romualdez, bakit pa natin ibibigay sa Duterte? Samantalang pwede namang Marcos o Romualdez ang nasa 2028 eh. Oh, yan. Yan, doon nagkakaiba eh. Kaya ang pinag-uugatan ng lahat yan, yung plano para sa 2028, yung post Bongbong Marcos Jr. Scenario. Ano ang mangyayari after ni BBM o ni Marcos Jr.? Si Amy, ang gusto niya, i-preserve ang team unity, kasama pa rin ang Duterte at ang Arroyo, pero sa 2028, si Sara ang presidente, siya ang magbabayis. O yan. Ayaw siyempre nila niya. Ayaw nila Lisa Araneta. Iba na ang naiisip nila Lisa Araneta. Ang naiisip nila Lisa Araneta at saka ni Martin Romualdez, wag na. Sirain na natin yung alyansa ng unity team na yan. Ayaw na ang nasa gobyerno eh. Bakit pa natin ibibigay sa kanila yan? Kumbaga, nasarapan na sila sa Malacanang eh. Kaya, kahit pa may pinagsamahan si Arroyo, si Sara at saka si Martin Romualdez, nangibabaw yung ambisyon ni Martin Romualdez. Ito namang si Amy, itong si Amy, ayaw niya ng ganong setup. Ang gusto ni Amy, tuloy lang ang alyansa ng Duterte at ng Marcos. Kumbaga, kahit mag-vice president na lang sila sa 2028, basta okay na yon. Siya yung gustong mag-vice president. Kaya lang, iba ang nakikita ng direksyon nila Lisa Araneta at ni Martin Romualdez. Masira na kung masira ang alyansa ng unity team. Pero sa 2028, dapat Marcos o Romualdez ang nakaupo pa rin. Huwag nang ibigay sa Duterte. O yan yung So ngayon, dyan nagkakaiba. So, ayaw sumama ni Amy sa ganong direksyon. Ayaw ni Amy. Kaya, initsapwera siya nila Lisa Araneta at saka ni Martin Romualdez. Pagdating sa mga appointment sa gobyerno,
yung mga naa-appoint na mga secretary, undersecretary, assistant secretary, directors, ang nag-a-approve na niyan, ang nagdidesisyon na diyan si Lisa Araneta. Pinipirmahan na lang ni Marcos. Pagdating naman sa mga pondo ng gobyerno, si Martin Romualdez. Kaya ito naman si Marcos Jr., ang presidente ng Pilipinas, para sa kanya, bahala na kayo kung anong gusto nyo. Susunod na lang ako. Sunod-sunura na lang yan si Marcos Jr. Diyan nagagalit si Amy. Kasi ang gusto ni Amy, pumalag yung kapatid niya sa ginagawa nila Lisa Araneta at ni Martin Romualdez. Si Marcos Jr. naman, ang nagbibigay sa kanya ng lakas, ang nagbibigay ng direksyon ng kanyang administrasyon, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. Kaya, kumbaga, si Marcos Jr., napipilitan na siyang sundin kung ano ang pinapagawa nila Lisa Araneta at ni Martin Romualdez. So dito nagkakaproblema. Ngayon, ang gustong i-project ni Amy na hindi siya kasama diyan sa mga ginagawa nila Lisa Araneta at Martin Romualdez. Kaya kumukontra siya. Pero nung una, ang mga kinukontra niya, yung mga posisyon ni Marcos sa mga issue. Halimbawa, pagdating dun sa RCEP, yung batas ng yung tungkol sa pagpapasok ng mga dayuhan sa ang posisyon ni Amy doon, kontra daw siya dahil kawawa naman ang mga magsasaka. Pero hindi naman nagmamatter yun kasi isa lang yata siyang kumontra doon o dalawa, tatlo. So, hindi masyado siyang pinansin. Doon sa iba rin na mga issue, kontra din si Amy, pero hindi naman nagmamatter ang stand niya kasi nga, mayoriya pa rin naman ang mga senador sumunod sa gusto ni Marcos. So, pinahayaan na lang siya ni Marcos. Parang, bahala na si Amy kung anong gusto niya. Pero, ito ngayon na nangyayari, hindi na ito simple. Ini-expose na mismo ang kabulukan ni Martin Romualdez, damay dyan si Marcos Jr. at saka si Lisa Araneta. Ngayon, ang tanong, hanggang saan ang pagkontra na yan ni Amy? Hanggang saan? Kaya niya ba talagang kontrahin hanggang sa sukdulan, hanggang sa dulo? Ang ginagawa nila Lisa Araneta at nila Martin Romualdez. Paano kung sa ginagawa niyang yan ay pinapahina niya ang gobyerno ng kapatid niya? Yan yung yan yung challenge ang diyan kay Amy. Hanggang saan siya sa kanyang pagkontra? Okay. Ayaw niya sa ginagawa ni Lisa Araneta at ni Martin Romualdez. Parang gusto niya, ang ibig niyang sabihin, biktima yung kapatid niya. Yung kapatid niya hindi damay dyan. Pero, wala namang maniniwala na hindi gusto ng kapatid niya yan eh. Kaya nga si Baste, di ba? Yung mga Duterte rin, hindi sila naniniwala na biktima si Marcos Jr. Ang paniniwala ng mga Duterte, si Marcos Jr. ay kasama sa plano nila Lisa Araneta at ni Martin Romualdez. Pinagkaisahan nila itong mga lahat ng ito. Pati itong Chacha People's Initiative, lahat ito, pinagkasunduan ito nila Lisa Araneta, ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. Ngayon, maraming ginagawa si Amy. Kinukontra niya ang mga ginagawa nila Martin Romualdez, Lisa Araneta. Tinatamaan ang gobyerno ng kapatid niya. So, paano kung dumating ang punto na masisira ang gobyerno ng kapatid niya? Paano kung dumating sa punto na pabagsakin ito nila Duterte? Saan siya sasama? Na-expose yung ganyang dilema o problema ni Amy nung panahong nandun siya sa Davao at tinitira nila Baste, pinapanawagan ng mag-resign si Marcos Jr. Di ba? Linapitan siya si Amy Marcos ni Baste, nagsorry sa kanya. Ang sabi ni Amy, nagsorry daw si Baste sa ginawa nito. Ay hindi, sabi ni Baste, hindi ako nagsorry sa ginawa ko. Nagsorry ako sa iyo dahil na alam ko na awkward yung lagay mo na sa mga sinabi ko. Pero hindi ko binabawi ang mga sinabi ko. So kumbaga ang ginagawa ni Amy, nililigtas yung kapatid niya. Gusto niyang ipakita sa mga Duterte na yung kapatid niya hindi involved sa mga planong ito. Pero hindi naniniwala na ang Duterte sa ganun. Kasi kung gustong ipagtanggol ni Marcos Jr. si Sara Duterte, kaya niya yung sa confidential funds? Kaya niyang sabihan yung mga kongresista, huwag niyong tatanggalan ng confidential funds ni Sara.
Pero pinatanggal talaga yung confidential funds. Ibig sabihin, kahit si Marcos Jr. may go signal nun. So ngayon, dito na naman sa Chacha at People's Initiative, ay dito, masisira talaga dito ang administrasyong Marcos Jr. Bagamat ang mapupuruhan dito ay si Martin Romualdez, pero hindi maikakaila dito, nasangkot din dito ang kapatid niya. Ngayon, hanggang saan siya? Hanggang saan si Amy Marcos? Oh, yan ang tanong. Ha? Kaya niya ba na hanggang sa punto na masyadong masira na ang gobyerno ng kanyang kapatid? Ay Marcos siyang gobyerno na yan. Dala-dala niya ang apelyido nila. Di ba? Oh, anyway mga kabunyog, sabi ko sa inyo, marami tayo pang mauubos na ano dito, na popcorn. Marami pa tong mga pasabog, marami pang mangyayari dito. Anyway, so yan mga kabunyog ang aking insights tungkol sa mga nangyayaring ito. Mabuhay po tayo. Magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.